Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video, day off ko. Dito ako sa park. Nagpapalipas lang ng oras. At hindi pa rin ako nakakagala sa malayo. Wala pa akong octopus. Ay, Diyos ko. Ayan, okay lang. Dito lang muna sa mga tabi-tabing mga building, gala-gala. Ayan. So, yun nga lang, magastos talaga dito guys ako lang mag-isa dito sa kasi hindi ako nag-join sa ibang mga Pilipina na mga group sila. Marami naman, meron nga din doon, ayan, tapos dito. So dito pwede akong humiga siguro dito, pero mamaya mainit na siya. Yan yung mga pagkain ko, bumili ako. So magastos talaga guys dito guys, kasi yung halaga ng pagkain pag i-convert mo sa atin talagang mahal talaga. So ito lang yung mura talaga nabili ko. Apat to, yung peras, apat na piraso, $10. So tapos ito nung nakaraan ko pang day off to, yung hindi ko siya nauubos kainin, tapos tinatago ko lang para pag day off ko ulit babaunin ko para may kinakain ako. Tapos pati ito nung nakaraan ko pang day off to, yan, dala ko pa din si Chiria. Ito bagong bili ko, yan lang yung piwi, yan piwi. So, meron kasi ditong Filipino store. Yan, nakakabili ako. Tapos, hindi ako nakaano ng aking tubig. Hindi ako naka-refill ng tubig. So, kaya bumili akong juice. Yan, dalawa, ano siya, $14. Bali, pumapatak siya ng 7 yung isa. $7. So, magkano na yun, di ba? Sobrang mahal talaga, guys. Kaya bumili na lang ako ng yung para sa sarili ko. Yung kasi sobrang lamig na dito, yung yung mukha ko talagang alam mo, sobrang dry. So itatry ko to para kung maging moisturize yung aking mukha. So ayan lang guys, yung ginagawa ko dito. So ayan, pwede siguro ako ditong mahiga mamaya, pero madumi siya. Yung puti pa naman nung suot ko, pero okay lang yan para makapagpahinga lang. So yan, wala akong mga katabi dito kasi kanya-kanya, mainit na kasi yung ditong side, doon na side. So buti nakakuha ako ng upuan dito na walang tao. Kasi kanina, lagi talaga ako naupo doon banda. Kaso may nauna ng Pinay na umupo na din doon, nauna sa akin. Kaya so nakahanap ako ng ditong side. Kanya-kanya lang ditong diskarte guys sa paghanap ng mapapwestuhan mo para makapagpahinga ka. So, ayan, kanina nung doon ako sa McDo, may dalawang Pinay ako doon na nakausap, ng tagal din ng usapan namin, mga kwentuhan about sa family, matatagal na sila dito. Yung isa 9 years na, yung isa parang 8 years na, pabalik-balik na din. Magaganda na yung mga bahay nila guys, mayayaman na sila. So, ayun, ako bago pa lang ako dito. So, sana magtagal at yun nga, ang pinoproblema ko nga lang din yung kasama ko nga guys, na lagi naman yun inaano ko sa vlog ko about sa kanya, kasi nga lagi kaming hindi maiwasan talaga na lagi kaming nagsasagutan, di ba? Gawa sa mga, alam mo yun, yung hindi pagkakaintindihan minsan, na kasi pag pinapagalitan siya ni ma'am, sa akin siya nagagalit, ganyan. So, hindi talaga maiwasan, saka mahirap intindihin talaga minsan. So, pero okay lang din naman, mabilis naman ako kasi yung klase ng tao na hindi talaga ako nagtatanim ng sama ng loob, or mabilis ako makapag-move on talaga. Hindi ako ganun na nag-ano ng sama ng loob. Yung sa akin, move on agad. Pagka sinaktan ka or nagkatampuhan kayo, lilipas lang yung oras, mga ilang oras, okay na ako. Hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, as in. Kaya yun, siya naman, ganun din naman siya, pero medyo matagal lang. Tapos maya siya lang din naman yung unang nag-ano sa akin, natawag doon, siya unang bumabati sa akin minsan. Kasi siyempre, hindi naman maiwasan na hindi siya magtanong. Halimbawa, hindi niya alam kung ano doon, kung saan yung ibang gamit, ganyan. So, nagtatanong talaga siya. So, hindi pa rin maiwasan na nagbabati pa rin naman kami. Tapos minsan, sasabihin pa sa akin na, uy, Day, sabi niya, baka may galit ka sa akin na, may ano ka sa akin. Sabi ganun sa akin, no. May nagtatanim daw ako ng galit sa kanya. Sabi ko, hindi baka ikaw, te. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, ako hindi ako ganyan. Sabi ko ganun, baka ikaw. Sabi ko ganun. Kaya, okay lang din naman kami. Okay kami, pero hindi talaga maiwasan na minsan nag-aaway talaga kami at hindi nagpapansinan.
Pero, hindi lang kasi maintindihan sa kanya kasi nga siguro nga sa edad niya kasi parang menopausal period na lagi nga niyang nirereklamo din yung regla niya, yung puson niya, lagi masakit ang ulo niya, minsan nahihilo siya, masama pakiramdam niya, parang nilalagnat siya, mga ganyan. I mean, dami niyang mga sakit-sakit na nirereklamo sa katawan niya. Kaya nga sabi ko sa kanya, te, wag ka masyadong ma-stress. Wag kang magpaka-stress, te, sabi ko sa kanya. Kasi, pag tayo yung kawawa dito, tayo yung kawawa, kasi wala tayong kakampi, sarili lang natin. Kaya sabi ko sa kanya, magpakatatag ka, te, wag mong dinidibdib yung mga galit ni mami, yung pinapagalitan ka lagi. Wag mong pansinin yan. Ako, sabi ko, ilabas mo na sa kabilang tenga mo. Sabi ko gano'n sa kanya. Yan lagi kong pinapayo sa kanya. Kaya sabi ko ay naku, ikaw talaga yung mas stress. Sabi ko ganun. Pag na-stress tayo dito, sabi ko, sino kawawa? Tayo. 'Di ba? Mag-isa lang tayo dito. O kaya yan. Sabi, sinasabihan ko siya lagi ng ganyan. Kaya okay naman. Minsan, basta mahirap talaga guys, intindihin yung ugali niya. So, ayan, nagtry ako na i-express lang naman yung mga nangyayari dito sa akin sa pag-vlog-vlog ko at ina-upload ko nga sa aking YouTube channel. So, kung itatanong nyo kung mahirap ba talaga yung may kasamang Pinay na sa isang bahay, so, okay naman, pero depende din kasi sa amo. Kasi may amo talaga na sabi nga nila, pag-aawayin kayo, yung isa kakampihan nila, yung isa naman gagawan nila ng hindi maganda, yung tatratuhin nila ng hindi maganda. So, sa amin, sa amin talaga guys, is sa akin sila kampi, sa akin sila mabait. Tapos doon sa kasama ko ang bago, mabait naman kasi talaga yung amo ko guys, kaso nga yung sa una pa lang kasi pinakita kasi niya talaga na nag-lie kasi talaga siya guys, nagsinungaling kasi siya ng isang beses, kaya nung una pa lang yun na mga isang linggo pa lang siya siguro dito, tapos pinamalingki siya ni ma'am. Tapos, nakalimutan nga, dalawa kami nun na malingki. Tapos, nakalimutan namin bumili ng itlog, guys, na isang tray. Importante pa naman yung itlog kasi nga, araw-araw kumakain si ma'am yan. Tatlo-tatlo yan, boiled egg everyday talaga, yung kinakain ni ma'am. So, yun talaga, nakalimutan namin bumili. Na kami na nga dalawa, yung namalingki. Kasi nga, sinamahan ko siya. Tapos, syempre, sa kakaano din kasi niya, sabi ko, te, dito tayo bibili ng itlog niyan, tapos ganyan. Siya na nga yung tiwala ko ba sa kanya na siya mamalengke, ganyan. Sinamahan ko lang siya, tinuro kung saan, ganyan. Tapos, yun pa nga nakalimutan namin. Anong time na yun, wala akong internet. So, ang ginawa ko, sabi ko, te, bibili muna ako ng SIM card, ng card, para mag-top up sa aking SIM card, para magka-load ako. Tapos, iniwan ko siya doon sa may frozen shop ng mga karne. Tapos, siya, busy din naman siya sa kakaano ng cellphone niya kasi nga may bagyo nun sa Pilipinas. Tapos, ang nangyari, umuwi na kami. Nakailang balik pa nga ako nun kasi mali pa yung bili ko kasi sa Wings. Ilan lang yung nabili ko. Kailangan pala, 10 ba yun? Ay, Diyos ko, balik na naman ako sa palengke. Tapos, pagod na pagod ako. Yung hingal na hingal ako. Tapos, nakalimutan pa talaga namin yung itlog. Nag-message pa nga siya sa group na kung bibilahan ba namin yung kapatid ni ng itlog or hindi na. Tapos, yun pa talaga nakalimutan namin. Kaya simula nun, yun ang simula ng aming hindi pagkakaunawaan. Kasi nga, grabe talaga yung... Siyempre, nagtaka talaga si ma'am. Sabi niya, di ba sinabi ko sa inyo, sabi ni ma'am, ilista ninyo yung bibilhin ninyo para hindi nyo makalimutan. So, nagdala ba kayo ng listahan? Sabi gano'n ni ma'am. Sabi ko, sabi ko, wala ma'am. Wala talaga kaming dalang listahan. Sabi ko gano'n. Aba, inauna siyang nag-message kay ma'am na may dala daw kaming listahan. Sabi niya gano'n kay ma'am. So, sa akin, ang sinabi ko, wala. So, as in, wala naman talaga, guys. Tapos ang sabi ko sa akin, Day, it's okay lang na mag-white lies tayo. Sabihin natin may dala tayong listahan. Sabi ko, sinabi ko na kay ma'am na wala tayong dalang listahan kaya nakalimutan natin. Sabi ko ganun. Tapos sabihin mo naman sa kanya kay ma'am na pinanindigan niya talaga guys. Na may dala talaga kaming listahan. Pinanindigan niya. Hindi talaga siya umamin. Hindi siya umamin. Sabi niya may dala daw talaga siyang listahan. O sabi ni ma'am, asan na yung listahan? Pinapakuha sa kanya yung listahan. Wala siyang maipakita guys. Nung pagdating pa lang namin nung mismong araw na yun, sabi ni ma'am, asan yung listahan? Sabi niya, kung may listahan talaga kayo, asan yung listahan? Dahil akin na, ibigay sa akin. Wala siyang maipakita. Kasi wala naman talaga, guys. As in, sinabi ko kay ma'am, wala talaga kaming listahan. Sabi ko, kung may listahan kami, ma'am, bakit pa namin makakalimutan bumili ng egg? Kung may lista kami, di ba? Ay, ayaw talaga niya aminin, guys. Talagang pinagkatwiran niya talaga na may listahan kami. Sa akin naniwala sila ni ma'am. Kasi as in, wala.
Ilang beses siyang sinabihan, akin na yung listahan, pakita mo, patunay. Wala siyang maibigay guys, wala siyang maibigay. Kasi as in, wala kaming listahan. Paglabas pa lang namin ng pinto, sinabi ko na sa kanya, te, asan yung listahan natin, te? Sabi ko, yung lista natin ng mga bibili natin. Alam mo, sagot sa akin, okay lang yan, day. Sabi niya, kasi nasa isip naman na natin yung bibilihin natin. Sabi niya, alam naman na natin, bibilihin natin. Sabi niya, ganun sa akin, as in, bago kami lumabas ng pinto ng bahay namin. Yun talaga guys, yun ang simula na nawala yung tiwala ni ma'am sa kanya kasi as in nagsinungaling siya. Hanggang 2 days sabi ni ma'am, ipakita mo sa akin yung listahan. Oh, wala talaga siyang maipakita guys, wala talaga. Sabi niya na itapon na daw niya, ganyan. O pwede naman yung kalkalin doon sa basurahan lang mismong araw na yun. Kung may listahan talaga siya para patunay na hindi siya nagsisinungaling, di ba? Wala talaga guys, ako mismo. Alam ko kasi magkasama kami sa bahay. Talagang magkasama kami at wala talaga siyang ginawang lista. Pero pinag-anuhan talaga niya, pinilit at saka ayaw talaga niya aminin guys na may lista daw talaga siya. Wala. Sabi ni ma'am talagang nagsisinungaling siya. Kaya simula nun, hindi na talaga siya pinagkatiwalaan ni ma'am. Yun na ang simula na, nagagalit na sa kanya si ma'am. Kasi mabait naman talaga dapat yung amo namin. Di sa kanya lang naman kasi yung problema. Sa kasama ko talaga. Kaya yun. Ang nangyari talaga guys, ganun niya talagang nangyari. So, ayun, bawat niya, kahit anong sinasabi niya minsan, hindi na talaga siya pinagkakatiwalaan ni ma'am. Kasi sinabihan talaga niya, I don't trust you anymore. Sinabihan talaga siya ni ma'am ng ganyan. Kasi, alam mo yun, marami siyang mga beses na mali-mali siyang sagot. May magrarason talaga siya. Kahit sa mga chat, nagmamali talaga siya. Alam mo yun, nagsisinungaling talaga siya. Nagrarason siya. Tapos lagi ako yung ini-insist niya. Because sis Annalyn, gaganyan-ganyan pa siya. Because of Annalyn. Kaya, sabi ni ma'am, bakit lagi mong ini-insist si Annalyn? Sabi niya ganun, bakit siya lagi? Gusto niya malinis sa kanya yung sarili niya. Sabi niya, ako yung inaano niya. Kasi, halimbawa, nakalimutan niya yung ganito. Kasi, dahil daw sa akin, hindi ko daw siya ni-remind. Hindi daw naman ako nagsabi sa kanya. Mga ganung bagay, alam mo yun? So, yun, lalong naiinis si ma'am sa kanya. Wala, kasi ako, habang nagkatalo kami or nag-ano kami nila ni ma'am, nagko-confront, kinukonfront, ano ang tawag doon? Kinukonfront kami ni ma'am, hindi talaga ako na-imik. Samantalang siya, daldal siya ng daldal. Iyak pa siya. Tawanan lang namin siya ni ma'am. Sabi ni ma'am, sabi niya, okay. Sabi niya, thank you, enough na. Nagpahinga ka dun, mag-rest ka ng 5 minutes. Kasi naiyak talaga siya. Tapos, sabihin niya sa akin ni ma'am, chat sa akin si ma'am. Sabi niya, tingnan mo kung ano. Sabi niya, i-check mo yun si Jopi. Baka ano nangyari doon. Ganun si ma'am. Tapos iiling-iling na lang siya. Alam mo yun, hirap talaga intindihin guys, as in. Kaya sabi ko, ang hirap pala pag 45 years old na. Alam mo yun? Ako kasi, 41 pa lang ako. So, hindi pa ako ganun ka as in na Hindi ko alam kung maging ganyan yung edad ko, kung magiging ganyan din ba yung ugali ko. Ay, Diyos ko guys. Siguro, sabi ko nga kay ma'am, lagi ko siyang iniintindi, lagi ko siyang pinapakisamahan, sabi kong ganun kasi nga, ganyan yung edad niya. Sabi ko, nag-iiba yung mood niya, moody siya. Minsan masaya siya, minsan malungkot siya, minsan naiyak siya. Sabi ko baka, kasi nga sa ganyang edad, sabi kong ganun sa mga babae, menopausal period, ganyan, sabi ko. So yun, sabi ni ma'am, okay lang, sige na, hindi naman kita inaano, sabi ni ma'am, alam ko, sabi niya gano'n na, naglalay talaga siya, sabi niya gano'n, alam kong nagsasabi ka ng totoo, ganyan, sabi ni ma'am. Kaya yun yung guys, simula na, hindi na siya pinagkatiwalaan talaga ni ma'am guys. So, nasasad lang naman din ako sa kanya, pero, syempre wala tayong magawa, kasi nga, yan na talaga nangyari. Nag-lie talaga siya na isang beses. Mag-lie ka na isang beses, wala na. Hindi ka na pagkakatiwalaan talaga. So, yun lang guys yung for today's video. Maraming salamat sa always na pag-support sa aking YouTube channel. So, gusto ko lang ang palaging nag-iisa. Yan. Thank you so much. God bless.